Hello, magandang hapon po. Magandang gabi na po. Alas 6:23 ng gabi. Tayo po sa ngayon ay magla-live. Ang ating topic po ay si Willie Villame. At ang focus po natin, ano bang gagawin ni Willie Villame pag nandun siya sa Senado? Hindi ko alam. Jack Maawatan. Focus po natin. So, maaaring tumawag sa akin si Willie Villame at pagbigyan ko siya, mag-live kami pareho, interviewin ko siya. Kung gusto niya lang. I will give him the benefit of the space at saka yung ibang kandidato rin pagka-senador. Kung gusto niyo lang, tumawag kayo sa akin at kayo ay interviewin ko live. Okay? So, sa ngayon, ang ating pag-usapan ay si Willie Villame at hindi ko maintindihan kung paano niya patakbuhin yung kanyang sarili at paano niya makumbinsi yung mga tao kasi unang-una ako mismo hindi ako kumbinsido na gagawa siya ng maayos pagdating sa Senado. Maya Pabingi, Prosperes. So ngayon, hindi natin alam kung sino mas magaling sa kanila ni Lito Lapid. So garo sa sunod, itatapik natin sila kung paano sila, sabay-sabay na sila. Pati si Robin Padilla. Ang pag-usapan natin yung kwalifikasyon kung sino ba talaga. Ibabangga natin sila kay Senator Ping Lacson tsaka sa ibang mga senator. So sa ngayon, bago tayo magsimula, ang pag-usapan natin itong ginawa ni Willie Villame, at habang nag-antep ako ng iba pang mga audience, pick 0925, pakinggan nyo muna yung binuo kong random song para kay Mr. Willie Villame. Ito si Willie Villame. Sa Senado, mananalo, Willie Villame siya'y naghahambog. Sa Senado, mananalo, ang gawin niya sa mga tulpo. Hep hep, hooray! Hep hep, hooray! Bigyan ng jacket dyan, 5,000. Tayo'y mag-pisti-pisti, pisti-pisti, pisti-pisti, pisting jawaan ka. Mag-pisti-pisti, pisti-pisti, pisting jawaan ka. Agyaman na, Willie. Okay. Yan ang introduction ko. Siguro marami nanonood siguro. Si Ros Banyares. Hep hep! Hep hep! Hep hep! Cassandra Daisy, hackers lang napapanalo. Mapapanalo lalo na pag naka-connect sa internet kapag bubutuhan, sabi ni attorney. Kaya kailangan ay hindi natin dapat i-connect tayo. Anyway, mamaya na pag-usapan. Mayroon na akong ginawang paraan para yung pangarap ni Attorney Respicio ay matutupad. Tapos, Rogelio Ang, imagine we have senators like Villame, Pacquiao, Lapid, and one more. I will not mention, but you can guess cause already a senator. Ayan, pakinggan mo. Bago siguro ako magsimula, habang patugtog ko ulit ang aking kinumpos na kanta na I dedicate this exclusively for Willie Villame. Sir Romel Benson, good evening po. Dr. Tirador, si Pixel 925, Pisting Jawa ka, Willie. Yan, pakinggan natin ulit. Sa Senado, mananalo, Willie Villame siya'y naghahambog. Sa Senado, mananalo, ang gawin niya sa mga tulpo. Hep hep, hooray! Hep hep, hooray! Bigyan ng jacket dyan, 5,000. Tayo'y mag-pisti-pisti, pisti-pisti, pisti-pisti, pisting jawaan ka. Mag-pisti-pisti, pisti-pisti, pisting jawaan ka. Agyaman na, Willie. Yan, meron na tayo. Pwede tayo magsimula.
Okay. Kung bakit ganito ang tema ng ating palabas sa ngayon ay sapagkat yan din ang sinabi ni Willie Revillame doon sa press conference na ginawa ng mga drivers and operators ng mga jeepney. Ito, nagmamayabang. Binigyan niya dati 1 million ang bawat grupo. At saka, lumalabas sa kanyang pagsasalita, ang kanyang alam lang ay kung paano mamimigay. Dapat nagkamali ata to si Willie, nagkamali ka. Dapat sa DSWD ka. Gusto mo mamigay. Yan bang solusyon sa problema ng ano natin? Problema ng ating bansa? Alam mo, minamaliit pa siya dito eh. Parang kung gusto lang, kung marinig ko lang sinasabi niyang sa reaction ni Marcoleta at saka ni Ping Lacson, sabi, siguro, hindi ko alam kung ano sasabihin, pisting jawaa to. Ibig sabihin pisting jawaa, salita po yan ng mga Cebuano, na peste na satanas. Si Paulo Ramasanta Garzon, dapat pala attorney, nag-artista ka muna para manalo ka. Okay. Cassandra DC, taga-gawa ng batas, mag-review ng walang Kenyans. Batas ang trabaho ng senador, hindi yung tagmimigay ng mamimigay ng 5,000 pag jacket. So Marilo Fabian, Jose Kaliwag, Dr. Engineer Attorney Toto, bakit di na disqualified yung petition mo sa COMELEC? Antay mo na lang po, nakapag-file na ako ng petition. Antay natin desisyon ng COMELEC. Si Jose Kaliwag to sa po si Cassandra Daisy, dakilang tang NJA na talaga mga boboto kay Willie. Wonder Mike, maayong gabi, Dr. Terador, Helen Baguio, Rav River, Cabardo Arado, mananalo yan kasi maraming ngang bobo na TNGA pa. Okay. Jimmy Ario Pagita, magandang gabi. Si Christopher Talabocon, good evening, Terador Engineer, Dr. Toto Kausing, magaling si Willie Revillame, bigyan niyang ng jacket, dyan lang siya sa magaling. Pakinggan natin si Willie sa kanyang speech nang binigyan siya ng pagkakataon ng mga Drivers and Operators Association. Ito. Tama na! Hebat! 5,000? Nag-aaway kami na tune mo. Bigyan ng jacket siya. Ngayong tangali sa inyo lahat. Dapat ganyan ang buhay, nakamiti. Hindi lagi nakanakul. Okay, natatawa si Marcoleta at si Ping Lacson sa kanya. Minamaliit siya ni Ping Lacson tsaka ni Marcoleta. Buti na lang masyadong hindi nakikinig si Tito Soto. Si Manong Chabit nakatawa sa kanya, katawa. Ang noo, lagi problema. Minsan lang tayo mabuhay sa mundo, lagi hinanakit ang nararamdaman natin. Minsan lang tayo mabuhay sa mundo, dapat lagi nagmamahal at nagbibigayan. Ako, nagmamasid ako for 27 years. 27 years nakikinig ang tenga ko sa lahat ng mga hinanaing araw-araw. 37 years. Wala kang tulog. 37 years nakikinig ang tenga mo sa mga lahat ng hinaing. Yan. Pagbigyan. Bigyan ng jacket niya. Araw-araw gamot, pamatrikula, kinabukasan, edukasyon. Lahat ng ito nadinig ng aking tenga for 27 years. So, Wawawi, sa Channel 2, Will to Win sa TV5, bumalik ako ng GMA, Wawawin, tapos ito, nasa Will to Win ako sa TV5. Kung mapapansin nyo, para ako sa OFW. Yeah. Napapabiyahe ko sa iba-ibang lugar, Channel 2, Dapat nag-OFW ka na lang. Channel 5, Channel 7, at ngayon pa nasa Channel 5. Kung masama akong tao, hindi ko ako pupuhanin ng mga istasyon na yan. Una sa lahat, nakikinig ang tenga ko, nakikiramdam ang puso ko, sa ano bang mga nararamdaman na mahirap? Diyan Muna. Ang premise niya, kung masama daw siya, ay hindi siya kukunin ng Channel 5, hindi rin siya kukunin ng Channel 7, at hindi rin siya kukunin ng TV5, Channel 7, at saka Channel 2. Channel 7. Ano bang ibig sabihin kung masama? Kinukuha ka doon, Willie, precisely sa galing ng talent mo magpatawa. Hindi kaysa galing ng iyong ugali na wala kang ninakaw. Ibig sabihin, hindi ka pa nasubukan kung magnanakaw ka o hindi. Kaya huwag ka magmamayabang na hindi ka magnanakaw sakasakali ikaw ay mahalal. Kasi ang lakas naman ng chance mo mananalo.
Mas malakas pa chance mo mananalo kaysa katabi mo dyan, si Rodante Marcoleta. Pero mas maganda pa, iboto ko na si Marcoleta kaysa sa iyo. Ako Papakinggan. nanggaling. Ngayon, no, may boses na ako. Oh, Hindi lang sa loob ng studio. May boses na ako. assuming, no? Napakayabang. Assuming, may boses na daw siya na pang Senado. Yan ang gagawin niya. At gagamitin na daw, pagtulong mas marami, hindi lang jacket, hindi lang 5,000 ang ibibigay niya. Yan ba ang politiko na magaling? Yan ba trabaho ng senador? Jack Mawatan, Willie. Okay. Sa buong Pilipinas para sa mahirap. Serious ha. Ang tagapalakpak niya po, para malaman nyo, ay mga driver ng Pidjudap, may Pasang Mazda, may Piston. Yun mga binigyan niya ng pera nung panahon ng pandemic. Wala naman tayong masasabi sa gano'n na tumutulong siya. Pero nagkamali kata ng diskarte, Willie. Dapat sa diskarte mo, mag-apply ka sa DSWD. O di ka sa Red Cross. Kunin mo yung pagkahipi ng Red Cross kay Senator Dick Gordon. Oh. Yung mga may ayaw sa akin, darating ang panahon, magugustuhan din nila ako. Ha? Yung ayaw sa kanya, tandaan nyo, darating panahon, magugustuhan nyo rin siya. Hindi ko alam. Jack Maawatan. Dahil hindi ako natatanim ng sakit ng loob, wala akong hatred, wala akong bitterness. Alam mo, simple lang ako para sa... Walang hatred, walang bitterness. Tika muna. Matanong kita. Ano bang ginawa mo sa mga namatay na 73 katao? Doon sa Ultra Stampede ng iyong first anniversary ng iyong Wawawi, ano ang ginawa mo, Willie? Nang hugas kamay ka, niligawan mo ng husto si Secretary DOJ Raul Gonzales para i-absuelto ka? Pero minsan wala kang ginawa sa bawat pamilya nung namatay maliban sa pinagdadasal mo sila, kinantahan mo o nagsalita ka. Sapat ba yun? Ang buhay ay buhay. Hindi yan matatapatan ng jacket. Hindi matatapatan ng 5,000. Yung mga taong yun namatay doon sa Ultra Pasig ay pumunta roon sa paghangad. Nag-inaanunsyo niyo na magbibigay kayo ng 10,000 hanggang 50,000 at magbibigay pa kayo ng paparapol ng mga jeep at iyon ay 300 tao lamang bibigyan. Ngayon dumagsa ang tao, mahigit 30,000 ang pumunta sa Pasig at magpapapila kayo tapos lipat-lipat kayo ng pilahan, mamimigay kayo ng ticket na 300 lamang para sa mananalo, para sa raffle. Anong klase? Dapat sagutin mo yun kung hindi dahil sa mga pangako mo na mga hunyangong pangako. Hindi sa mga pangako mo na mga false hopes. Yun lang tanging magagawa mo. Yun na lang mga 73 na namatay tsaka mga nasugatan doon. Hindi mo na kayang bigyan ng katarungan. Tatakbo ka ngayon, Senado? Oh. Ano mo lahat yan kung wala kang kalusugan. Importante sa ating lahat kalusugan. Pahabain ang buhay ng bawat Pilipino. Yan, marami ng batas na ginawa mga senador. Importante kalusugan. Pahabain ang buhay ng bawat Pilipino. Paano gagawin? Bigyan ng jacket yan. Paano gagawin? Hindi mo nga napaliwanag kung paano gagawin. Kung hindi mo may papaliwanag paano gagawin, wala kang karapatan pupunta sa larangan ng pagsasagawa ng batas para mabigyan ng pagkain ang mga mesa ng bawat Pilipino. Yan ang dapat gagawin. Ilang presidente na dumaan, ilang mga congressman na ang dumaan. Nag-aaway-aaway pa. Yan ha. Ang tanong, ilang presidente na bang dumaan? Ilang senador na bang dumaan? Nag-away-away pa sabay bulong kay Rodante Marcolita. Pinagtatawanan ka ni Rodante Marcolita. Hindi yung tanong na yan, hindi yan ibig sabihin yan, hindi mo alam kung anong sagot. At kung hindi mo alam ang sagot, huwag ka na tumakbo dyan. Kasi wala kang magagawa. Ganun na kasimple. Mas matalino ng dihamak sa iyo katabi mo. Si Rodante Marcolita. College of Law ng UP graduate yan. Oh. Hindi ko maintindihan ba't sila nag-aaway-away. Binoto naman sila ng mga Pilipino na nangako sila na itong gagawin namin. Ngayon, tama ka. Binoto sila ng mga Pilipino. Itong gagawin namin. Pagdating doon, wala rin nagagawa. Kung wala kang magagawa,
Yung mga taong nakapagtapos ng kanilang mga kurso, how much more ikaw? Nag-umpisa ka lang, drummer ka lang eh. Oh. Pag hindi tayo nagkaisa, wala na. Hindi na-assess yung buhay natin. Sa studio namin, Mali ka. Pag sinabi mo hindi magkaisa, bakit? Pagkakaisa lang ba ang magiging katwiran mo, magagamit mo para umunlad ang bayan? Eh kung magkakaisa kayo magnakaw, pareha ngayon, ayuda dito, ayuda roon. Yan naman ang ginagawa ngayon ni Romualdez, ni BBM. Nakawin ang pera ng PhilHealth at pera ng Philippine Deposit Insurance Corporation at iba pa at ilalagay doon sa mga ayuda. Yan naman ang ginagawa nila. Yun ang hinahabol mo. Mamimigay ng pera sa mga mahirap. Mamimigay ng jacket. 5,000 yan. Ayan, pakinggan natin si... studio ng Ibulaga for 50 years. Studio ng Wawawin. Masaya ang tao, walang away. Magpagawa na lang tayo ng Department of Comedy. Doon ka lang sa Department of Comedy. Hindi po comedy ang Senado. Sana ganyan na maging maganda. Ako ayokong gawin tawagin ako isang politiko. Gusto ko maging isang public servant. Yeah. Ano ba? Hindi ka pwede tawagin politiko. Namumulitika ka na nga eh. Ay gusto mo tawagin public servant. Anong public servant? Tapos magmamayabang ka. Nabibigay ka na ng public servant. Hanapin ko nga yung... May public servant, walang bahid huya ng korupsyon. Hanapin ko nga yung... Sabi nila, tinitira ko, walang alam yan, hindi marunong ang English yan, walang alam sa batas yan. Tama sila. Wala akong alam na mag-isa ng kapwa. Wala akong alam na ang kabyado ng kapwa Pilipino. At wala akong alam na magnakaw sa gobyerno. I think yun ang pinaka-importante. Ang dami nyo ng binotong magagaling. Cum laude, number 1, top notcher. Pero ano ba nangyari? Puro kayo reklamo. Nabago ba ang buhay nyo? Hindi nga makuha sa pakatap na Sige siya. lang ang gagawin ko. Nakatugon ang puso ko, ang puso, damdamin ko at pag-iisip ko sa mga nangangailangang tao. Para sa akin, kung lagi kayo nag-strike sa transport, para sa akin, kung okay, papalaki ng Panginoon Diyos, ang gusto kong isuggest na mamawak ng LTFRB, dapat sa grupo nyo na. Para hindi na kayo nag-aaway-aaway. Hindi na kayo nag-strike. Yeah. Di ba? Kasi pag ibang nilagay doon, lagi kayo nag-strike. Lagi kayong gano'n. Naapektuhan ng publiko eh. Na dapat hindi. Alam niyo, during the COVID, Manong Chavit, alam mo ba ng COVID? 2 taon. Ito hindi naman yung alam. Nagpatulong ko pa kay Manong Chavit. Nagpatawag ko ako ng isang pagtulong sa ating mga bayan. Totoo ba yun? Pwede bang kayo na magsabi? Ay, kaligay na kayo. Totoo, kaya nga mag-check na siya sa akin. Gusto ko pong sabihin sa inyo, kami pong transport, lalo ng COVID, nabigyan po ng tulong ni Kuya Will. Ako po sa AutoDAP, ang nakuha ko po doon na pinamigay ko sa aking member, 1.2 million. Kasama po rito ang Pasag Mata, yung pong PEDUDAP na nawala na kayo, namatay na si Caseli. Tsaka si Efren Di Luna po. Kasama namin yun sa LT Party sa inyo po. Kaya maraming salamat. Ngayon po, nagpapasalamat ako ng personal na nakaharap ko kayo. Maraming salamat po. Maraming salamat din po. Ayan. Kung galing na po sa inyo, hindi naman galing sa akin. Ay, bigyan ng jacket ka. Alam nyo, mga kasama, Kaya ka noong naman. COVID time, ipinatawag ni Kiwi Drama ng pa kayo. mga transport leader. At sinuportahan niya kami at ang ating mga kasabihan. Hindi man sa ating lahat, pero marami po siyang natulungan. Ganun pa man, kami Marami. hindi namin inaasahan Kayo na meron lang na natulungan. isang Kuya Will na nagmamahal sa transportasyon. Kuya Will, maraming salamat sa inyong support. At dahil ang sinasabi mo, ang kanya natin mga kandidato, si Lito Sen, Senator Lacson, si Senator Marcoleta, of course, ako, Ilocano ako, at sa Manong Chavit na may isang salita, ganoon din ang gagawin niyo kung andyan na kayo sa Senado. Maaaring nawa, magkaisa kayo, pag-isipang mabuti kung ano ay kagaganda ng bansang Pilipinas, kung ano ay kagaganda ng sambayan ng Pilipino. Maraming salamat. Salamat din po. Naalala ko yun, dahil naghihirap kayo, nag-i-strike kayo. So
So yung transport na grupo, pinatawag ko lahat. Hindi ko na pinatawag. Nakiusap ako sa LTRB at kung po pwede ko sila makausap. May konti ako naipon at yun, bigay ng bigas. Na bawat grupo, nagbigay ko ng tig-1,000,000. So lahat po yan. So yun, galing naman yun sa puso ko na hindi naman ako kumakandidato during that time. In fact, yung time mo na 2018, pinatawag ako ng Presidente Duterte, tumakbo bilang senador. Hindi pa ako handa. Ngayon handa na ako. Handa na ang aking kalooban. Hingi lang ako ng advice kay Senator Pedro Soto, Senator Bing, Congressman Marcoleta. Pansinin mo naman ako. Kanina, hindi mo ako tinatanong. Sama ko ba to? Kung di mo ako isasama, sila ang kasama ko. Pero pag sasama-sama kami, kung sakali yun, dahil ako po yung niyupay, baguhan. Hindi ako makikipag-away sa inyo. Makikinig ako sa inyo. At kung maganda po, adik kayo, susundin ko po kayo. Senator Soto, Senator Ping, ako'y tagahangan nyo, lalo ka na. Dahil sabi mo nga, nag-iisa ka lang lumalaban ka. Ayan. So, ano bang gusto mo palabasin? Ngayon, kinuna na siya ni Marcolita ng mikropono. Ulitin natin yung sinasabi niya, Ang tanong ko lang, Hebe! Nag-aaway-aaway kami sa Sagalo. Tama na! Hebe! 5,000? Pag nag-aaway kami na tulpo, bigyan ng jacket siya. Ngayong tangali sa inyo lahat. So, Dapat yan ganyan po ang ang buhay gagawin ng niya. kapatid. Hindi lagi nakanakulot ng noo. Lagi problema. Minsan lang tayo Ito po mabuhay. ng yung ginagano ni Lacson si Marcolita. Ano ibig sabihin? Minamaliit siya. Ito na naman. Pakita naman natin yung ito. Kita mo yan? Pati si Leni Robredo gusto niyang gamitin sa pagkampanya niya. Ayan Nabigay siya dyan, pero kung marinig mo yung usapan dyan, ay sinabi ni Leni, wag sa akin. Ibigay mo kasi kailangan namin iresibuhan namin yun. Gusto niya ibigay kay Leni Robredo 3 milyon na cheque na wag na resibuhan. Hindi, sabi hindi pwede sa amin yan dito. Kailangan resibuhan yan. At ayaw tagapin ni Leni, binigay na lang ni Leni kay Congressman Gabriel Gabi Bordado, yung nakapula, nakatabi. So, ganun, pati si Leni Robredo, ikukurap niya. Ganung klaseng, walang kwentang tao to. Ito pumunta pa to kay tingnan natin yung una pagpunta niya kay, yung pagpunta niya kay Leni. Tingnan natin. Iba, itagalin natin yan. Ito. Ito pinakitaan, pagkatapos niya binigyan si Leni, na pinakita ni Leni sa kanya, may pinakita si Leni sa kanya. Tingnan mo. Yan. Pinakita ni Leni na siya mismo nagmamaneho ng sakyan. Sige pa, ingat kayo. Yan. Ganon kasimple si Leni, walang driver. Simple pang kotse, Anong kotse yun? Mura yan, mamurahing kotse. Ulitin natin. Sige pa, ingat kayo. Yun. Si Leni yung driver, mga kasama niya, di pinagmamaneho niya. Toyota ba yan o kwan? Toyota, no? Okay. Anyway, yan lang po ipapakita ko sa inyo si Willie Rebillame na walang kwentang maging senador yan. Kakainin lang ang inyong pera dyan. So, bago ako lumabas, ay ito,
Ikaw po na, makinig muna kayo ng kanta nagbinuo ko para kay Willie Revillame. Exclusively for Hep Hep Hooray! Siya'y naghahambog sa Senado, mananalo, Willie Revillame. Siya'y naghahambog sa Senado, mananalo, ang gawin niya sa mga tulpo. Hep Hep Hooray! Hep Hep Hooray! Bigyan ng jacket yan, 5,000. Tayo'y mag pisti-pisti, 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 pisting jawa ka, mag pisti-pisti, pisti-pisti, pisting jawa ka, agyaman na, Willie. Okay, ha? Ito, tama ka, yan din ang sasakyan ko. Pareha kami ni Lenny sa sakyan. Accent. 5 years old ang accent ko. Oh, gano'n na kami kasimple. Si Willie, ang dala-dala niya yung pang-artista ng van. Oh, yan. John Candelaria. Views. Views ba? Parang views. O parang, pareho lang kamura. Kasi mura lang ang accent tsaka views. Jiggy Riarte. O parang Hyundai. PEC 0925. Si Lele. Huwag nang bumoto ng mga artista at journalista at mga journalist. Pres Perez, Regent Ford. Okay, banggitin na lang natin. Pero bago ko banggitin yung ibang aspeto, nais ko muna ipakita sa inyo yung ginawa ni Willie na kagaguhan. Ha? Ito. Naalala ko, February 6, 2004. February 4, 2006. Ngayon, nagpatawag siya ng kanyang anniversary ng Wawawi. At para maraming pupunta, nag-anunsyo pa siya na sa TV na mamimigay siya ng 300 na raffle na tag 10,000 hanggang 50,000 pesos. At mamimigay pa ng mga jeep pa raffle. Kaya ang nangyari, dumagsa. Ganon kahirap po ang Pilipino. Dumagsa 30,000. Kasama pa dyan sa dumagsa yung tita, yung ate ng aking asawa. Buti na lang hindi na nasugatan din pero at least hindi inamatay. So gano'n ang ginawa niya. So nangyari, ang ginawa kasi, lumilinya yung mga tao. Dami. Marami. Imaginin mo yung ultra. Palibot yan, puno, 30,000 na tao. Tapos, dumating yung mga kasamahan niya, taga ABS-CBN, ang may hawak na 30,000 ang mga 300 na tickets. Akalain mo, nag-anunsyo sa isang lugar, dito kami may bibigay. Lato na takbuhan iba, palik. Natakbuhan, nagdagsaan at namatay, nag-stampede. 73 po katao ang patay. Hindi natuloy ang raffle. Ang natuloy, kinasuhan si Willie Revillame ng 73 counts of homicide with reckless imprudence. Ibig sabihin, homicide na walang pag-iingat na ginawa. Ganun po. 73. Ang parusa ng homicide po kada isa ay umabot po 4 na taon. Times 73. Jamar, ilabas ang jacket. Multiply mo. 73 times 4 years. Kung sabi mo, 2 years na lang, mabait ang judge sa kanya. 73 times 2 years na lang. Gano'n lang. Di 140, 180. 150? 146. 146. Naku. 146 years na kulong. Iniwasan niya. For all you know, alam ko naman diskarte sa DOJ. Magkano ba binigay mo kung meron man, Mr. Willie Revillame, kay Secretary Raul Gonzales at inabsulto ka? Pero kahit inabsulto ka, dapat pinaaral mo yung mga anak ng mga namatay. Ito. Tingnan mo ang mga ginawa niya. Basahin natin sabay-sabay. Ano mababasa nyo? It's final. DOJ clears Willie in Wawawi stampede.
Kakalungkot. Walang katarungan na napunta sa mga namatay. Basahin natin, naka-English lang ito, pero nakaintindi naman kayo ng English. The Department of Justice, DOJ, has cleared with finality television host Willie Revillame of liability in a stampede that killed 71. 71 pala namatay, hindi 73. And wounded some 400 others at the Field Sports Stadium before an episode of the popular ABS-CBN show Wawawi in February 2006. Actually, February 4 ito. In a resolution issued by Justice Secretary Alberto Agra, o yun pumalit kay Raul Gonzales, si Alberto Agra. Magkano ang binigay mo, kung mayroon man, Willie, kay Secretary Alberto Agra? Secretary Agra affirmed the decision of decision si former Raul Gonzales nga, dismissing the charges of reckless imprudence resulting in multiple homicide and serious physical injuries filed by the National Bureau of Investigation on behalf of the victims. Agra denied the motion of private complainants. Isa pa itong Agra na to. Kaya walang katarungan na nabibigay. Department of Injustice ang nangyari. Seeking reconsideration of Gonzales August 22, 2007 resolution reversing findings of investigating fiscals. Ang imaginin mo ha, ito Jobar Rosale, ang mga piskal, ang kanilang findings o decision, kasuhan si Willie at saka yung mga tao ng ABS-CBN. Bakit nyo inabsulto? Dapat pinigay nyo sa korte yan ang pagdesisyon kung absulto sila o hindi. Bakit? Willie, bakit? Ikaw na makasagot nito, Willie. Magkano? Willie, magkano? 5,000? Bigyan ng jacket yan. Hep, hep. Hindi na ka makahuri. Alam mo, ganito lang po yun. May doktrina po kami sa batas ng ebidensya na nagsasabi na kung sa gitna ng dalawang inosente, sino ang mananagot kung may nangyaring insidente? Kagaya nito trahedya. Pwede nating sabihin walang kasalanan si Willie kasi wala nga naman siya ron. Pwede natin sabihin wala rin inosente rin ang mga biktima kasi hindi naman nila kagustuhan yon. Sino ba ang gustong mamatay? Wala. Pero may doktrina tayo na sa gitna ng dalawang inosente, yung pabaya ay siyang mananagot. May nagpabaya ba rito si Willie? Dapat inisip niya na marami ang pupunta. Dapat inisip niya na dapat kasi marami pupunta, gumawa sana ng hakbang at dapat naisip niya na maaring mayroong mangyayari at dapat sinigurado niya na organisado ang lahat at dapat huwag na siya nag-anunsyo na 300 kung ano. Kasi pag magbigay ng 300, ang alam ng mga 30,000 na tao nandun, ay 300 na, mawawalan ako, kailangan makipag-unahan kami. Sa pag-unahan, nagtapakan, patay, 71 katao. Imposible naman na hindi mo naisip yun. Kung hindi mo naisip yan na mangyayari yan, Willie Revillame, wala kang karapatan na maging paggawa ng batas kasi wala kang isip eh. Hindi mo nga maisip eh paano magawa ng paraan, magkaroon ng batas na dapat ang lahat ng concert, lahat ng mga wawawi ay kailangan walang mamamatay sa stampede. Kailangan walang stampede na mangyayari. Naisip mo ba yan? Tapos may gana ka pang tumakbo? Magkano na? Naayos mo na ba lahat ng biktima? Yung mga anak ba no ng mga namatay ay pinag-aral mo? Binigyan mo ba ng pagkain? Pag hindi mo masagot yan, Willie, wala ka. Lalampasuhin ka ng konsensya. Ang mahirap pa nito, mataas ka pa sa survey. Number 9, number 10. Nako. Yan ang problema sa Pilipinas. Sana hindi mangyari yan. Sana mapukaw natin ang inyong mga kamag-anak. Yun lamang po ang may tulong nyo. Sa bayan natin, kayo nakikinig sa akin,
Tawagan niyo po lahat ng kamag-anak ninyo. Pagalitan niyo kung bubuto kay Willie, bubuto kay Lito Lapid, bubuto kay Bong Revilla, bubuto kay Ruben Padilla. Ay, Ruben Padilla, wala pala no. Kay Manny Pacquiao. Sino pang iba gawa ng pinag-aralan dyan? Si Ben Tolpo, huwag niyo iboto yan. Kurakot yan, numero 1. Kita mo, pati si Ben Tolpo, si Erwin Tolpo, nagkutsaba ang mga yan. Kasama nila ang ati nila si Wanda Tolpo Teo. Kinuha nila 60 million sa Department of Tourism na pera at nilagak kuno sa patalastas ng tourism o turismo at nilagay sa programa ng Bitag Network News TV. At kunwari, si Erwin Tolpo pa ang nagpipresenta ng kanilang programa. Akalain mo, po konti lang po nanonood sa Channel 4 tapos doon niya inilagay ang kontrata sa pagpapatalastas para sa pagpapalago ng turismo sa Pilipinas. Tapos hindi niyo sinauli. Kung hindi niyo nga maayos, maiusauli ang 60,000, ano pa ang katwiran na bakit tatakbo kayo? Erwin Tolpo, Ben Tolpo. Kaya ikaw, alam mo, masama lang kasi ipagdasal ko na lang na mamamatay na lang kayo para wala na problema mga Pilipino. O Lord, kunin mo na mga buhay nila para wala nang mabigay ng jacket. Kunin mo na buhay ni Ben Tolpo, ni Erwin Tolpo, tsaka ni Rapi Tolpo para wala nang manluloko ng mga Tolpo. At kunin mo rin buhay ng mga lahat ng magnanakaw na politiko. Siguro walang matitira, no? Pag nakuha ang lahat ng buhay ng mga magnanakaw at abusado ng politiko, ang matitira lang, alam mo sino? Si Vico Soto na lang, si Mayor Magalong. Yun na lang matitira. Paano kayo yan? O, ipagdasal, tulungan niyo po ako, ipagdasal natin. At yan lamang po ang aking sasabihin sa ngayon. At bilang panlabas, extrovert, or extroduction, or introduction, ito ang extro ko. Sa Senado, mananalo, Willie, siya'y naghahambog. Sa Senado, mananalo, gagawin niya sa mga tulpo. Hep hep, hooray! Hep hep, hooray! Bigyan ng jacket yan, 5,000. Tayo'y mag-pisti-pisti, pisti-pisti, pisti-pisti, pisting jawaan ka, mag-pisti-pisti, pisti-pisti, pisting jawaan ka, agyaman na, Willie. Ayan. Dahil dyan, magandang gabi po sa inyong lahat mga kaibigan. Good evening, Gregorio Babaran, Cassandra Daisy, nya. Tapos, puro game show lang ang alam. Gagawin niyang wawawi ang Senado. Tapos, katabi, kasunod na programa, TNT, the 3T3 sa Senado. Gagawin programa, magiging game show na ang TNT, ang Senado, o ng programa sa tanghali, ang wawawi. Susundan ng T3, nagkatsino, babanatan. Nandun din si Ruben Padilla, anak ng si Rob River, Cabardo Arado, nandyan pa si Manny Pacquiao. Magsuntukan na naman. Naku, patay tayo. Mr. Romualdez Tambi. Sino pa? Vicente Ferrer. Sana mga nagrun na lang sila ni Willie sa pagkamayor ng Manila o ibang city. Hindi, dapat DSWD. Kasi gusto niya mamigay, DSWD. Magkagawa sila doon ni Tolpo. Bernard Magtibay, magandang gabi. Jiggy Riarte, kahit mag-isa lang yan at tatakbo sa pagkasenador, talagang ibubuto yun sa taong bayan. Yun ka eh. Rene Garban. Pero Willie, bakit nandyan ka sa grupo ng mga kawatan, Marcos at Romualdez? O nga. John Candelaria. Okay. Si Jabinet Jiggy Riarte, si Boom Tarat Tarat. Boom Tarat Tarat.
Tararat, tararat, bom, bom, bom. Bom, tarat, tarat. Bom, tarat, tarat. Tararat, tararat, bom, bom, bom. Boom! Patay tayo niyan. Sino pa? Si Bobby Cortez. Tapos si Cristito Dayaday Katunaw. Engineer Toto, di dapat iboto si Willie. At dahil bubo yan, talaga mga bubo naman yan. Wala namang alam. Inamin na nga niya na wala siyang alam eh. So sa ginagawa nila, nanalo si Pisti-Pisti. Kahit di ko yan ibubuto, mas mahal yan sa kay Tulfo sa mga taong bayan. Hindi, number 1 kasi si Tulfo eh. Wala tayong magagawa. Pero hindi po ako naniniwala. May isa pa kong alas. Ilalabas ko ang aking mga alas. Ilalabas ko po ang lahat ng kalye survey at makikita mo wala malang binabanggit na Tulfo. At saka yung mga Willie Villamay walang binabanggit doon. So, ibig sabihin, puro yan, puro bayad itong mga survey na to. Pres Perez, PDP straight. Jose Caliwag, ikaw na sana ang magaling na senador kung pinahintulutan ka po ng Comelec. Ayaw nila sa atin eh. Okay lang yan. Lawrence Dago, maayong gabi. Bagay kay Willie. Executive position like governor or mayor. O dapat executive lang siya. Total, mamigay ng pera eh. Art Miniature, bayaran ng jacket yari. Lenny Lynn Alvarez, Kalugdan. Forget sikat artista. Yan natatak, di dapat may talino. Nako. Edgar De Vera, nilaglag muna. Tapos kumampi uli. Rodi Rabi, pastor. Both A of Angelo, si Enzo. Tsaka si Congressman David. For Senator Plus, kasama ko si David Angelo. Okay. So, dyan na muna tayo at maraming salamat po at magandang gabi po sa inyo. Bigyan ng jacket dyan! Hep, hep! Walang huri. Ayaw ko na